Kung ano man ang ikikwento ng asawa ko, paniwalaan nyo na. Huwag nyo na akong tanungin. Kung maniwala kayo sa mga kwento-kwento niya, paniwalaan nyo na. Kasi hindi na ako mag-explain kung anong nangyayari, kung anong meron. Dahil kahit magbigay pa ako ng mga video na to, itong mga screenshot na to, wala rin naman, hindi na rin naman ako paniwalaan dahil sarado na yung mga utak ng mga kinakausap niya kung paano niya ako siraan ang buong pagkatao ko sa ibang tao. So maraming salamat sa inyo lahat talagang nanood at tumatangkilik dito sa ating YouTube channel. Maraming mga nakaka-relate na kagaya ko na OFW. Marami din hindi nagustuhan itong ating unang video na ina-upload natin. Lahat yan na mga comment na nandyan sa video na ina-upload natin ay valid po ang inyong mga opinion. Hindi ako nagagalit, kundi binabasa ko isa-isa yung mga opinion nyo talaga. Yung mga saloobin nyo dito sa aking unang video. Kaya maraming salamat. Yung unang video ko na in-upload, matagal na talaga yan na video. Mga 4 na taon yan. Nilihim ko, tinago, at iniingatan ko talaga yung video na yan. Kasi hindi ko naman alam na magagamit ko talaga yung video na yan. Dahil mula pa naman noong 2019 na nagsimula ako bilang isang YouTubers o small content creators, kasi pandemic time, hindi kami nakauwi. 2019, 20, 21, 22 na kasi ako nakauwi ng Pilipinas. Actually dito talaga sa kumpanya namin, yearly naman ang uwi ko. 30 days, 45 days, 60 days, depende sa aking pag-file. So ito na nga guys, noong 2019 pa lang, meron na talaga kaming mga away pati na mga nangyayari sa amin bilang mag-asawa. Hindi talaga yan maiwasan natin, hindi ma-perfect. Kumbaga ang pinag-aawayan namin mga simpleng bagay lang talaga, yung mga paglilinis, yung mga saan nagastos, yung mga ganyan bagay. Dahil pandemic nga, kumpante talaga ako doon, pero medyo meron na kaming kunting problema at tampuhan ng asawa. Kumbaga normal lang naman talaga yan sa isang relasyon. Niyaya ko yan ay napagsabihan ko yan yung aking asawa na kunin niya yung nanay niya dahil pandemic time, doon na lang sa bahay kasi dalawa lang naman sila, yung isang anak ko at saka siya. So at least meron kasama sila kasi pandemic na, at natakot din ako doon sa nanay niya kung anong mangyayari kasi alam ko naman kung saan siya nakatira. Ayaw talaga ng asawa ko na kunin yung nanay. Ako lang nag-insist doon sa nanay niya. Napunta naman yung nanay niya sa bahay pero hindi sila magkasundo kasi nga unang-una, kahit kung unang kasal pa namin, galit na yung aking asawa sa nanay niya mismo. Dahil ang kwento niya sa akin ay iniwan sila ng nanay niya na 3 years old pa lang siya at maliit pa lang yung kapatid niyang lalaki. Tinanong ko yun ng palihim din yung kanyang nanay kung totoo yung kwento ng aking asawa. Pero sabi naman ng nanay niya, hindi totoo na 3 years old siya nang iniwan ng nanay o yung iniwan siya ng ina. High school na raw yung aking asawa at yung kapatid niya na dinala niya mismo doon sa tatay. Kasi hindi na nga sila magkasundo, yung nanay niya ay nag-asawa at may mga anak na rin. Kaya hinatid yun dahil hindi na makapagpaaral ng high school dahil nabandira lang naman yung nanay niya. Yun yung kwento ng nanay niya. So which is naman pinapaniwalaan ko yun kasi nanay niya yun. At hindi ko na lang din sinabi sa asawa ko na alam ko yung kwento at siya ay nagsisimula na siya magsisinungaling sa akin. Kwento niya yun, natural, asawa ko din yun. Kaya hindi na nagiging big deal sa akin. Kaya gusto ko sila pinaglapit ang dalawa, mag-ina. Gusto kong sinabi ko sa advice ko sa kanya, patawarin niya yung nanay niya, malaki ka na, may asawa ka na, may anak ka na, patawarin mo na yung nanay mo kung ano man yung mga nangyari sa inyo. Pero ayaw talaga, kaya doon ko nakilala yung asawa ko kung gaano katigas, kung gaano ma-pride yung asawa ko, kaya nga nakikilala ko na unti-unti yung asawa ko. Fast forward, doon na nga ang yung nanay niya sa bahay at isang buwan pa lang, o hindi pa nga nagbuwan yun nagkasakit siya, nag-bleeding. Kaya pinapadala ko yan o pinapadala namin yan sa Vicente Soto doon sa hospital ng Vicente Soto. At doon na nalaman niya na stage 4 cancer yung nanay niya. At hindi niya masabi-sabi kung saan banda, pero sabi niya dahil nag-bleeding, so alam ko na baka sa internal o sa ilalim ng ano niya. So sabi ko, tinaningan na siya ng 4 months na yung nanay nga niya ay yun na nga, 4 months na lang. So sabi ko, i-enjoy nyo na lang yung buhay na nandyan yung nanay mo, patawarin mo na lang, mag-usap kayo at kung ano-ano. Kaya tinawagan ko yung nanay niya talaga. Video call, sabi ko, Nay, mag-enjoy ka lang dyan kung hindi ka pinapakain ng asawa ko. Kasi kilala ko nga yung asawa ko Magsaing ka kasi hindi yan hilig magluto ng umaga, ganyan-ganyan. Lahat yan, sinabi ko doon sa nanay niya. So fast forward, lagi namang gabi-gabi nagbe-bleeding yung nanay niya. Hanggang nga namatay yung nanay niya. Doon mismo sa bahay. Dahil pandemic time, dineclare yung nanay niya is COVID, pero hindi naman talaga. So kailangan talaga ilibing kinabukasan. So nagkwento na naman uli siya, sabi niya pa, ilibing na namin si nanay bukas at kami lang ng bata. So ibig sabihin, dalawa lang sila maghatid sa libingan, sa sementeryo, at ako naman hindi ako naniniwala. Kasi meron naman kaming sasakyan na pwedeng arkilahin dahil kukunin yung stepsister niya at yung mga apo, kung saan ay binuhay nga ng nanay niya ng matagal na panahon yung mga anak niya sa pangalawang asawa. So tinext ko o chinat ko yung half-sister niya at tinanong ko, nagpunta ka ba sa bahay ngayon kasi patay yung nanay mo? Sabi niya, upo kuya, nandun ako. Sabi niya, sabi ng ate mo, sila lang dalawa daw ng anak ko ang nagatid ng nanay niyo doon sa sementeryo. Sabi niya, hindi, may mga pictures kami na kasama yung apo. Paano magiging sila lang? Kami nga nagpunta doon. So doon ko na naman nahuli siya na nagsisinungaling talaga siya. Sabi ko, patingin nga ng pictures, ito yung pictures noon. Sinid niya sa akin sa messenger. At ipinoward ko rin sa kanya, ka nang gumawa ng kwento, patay na nga yung nanay mo, tapos gagawa ka pa ng kwento ng ganun, para kaawaan, o ano ba yung target mo dyan, o ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Nagpapaawa, ipit ka ba sa akin, o ano, ganyan yan.
So yun, 2022 umuwi ako ng Pilipinas na medyo hindi talaga kami magkasundo. Marami talaga mga instances na hindi na kami nagchat-chat, hindi na kami tumatawag sa isa't isa. Pati sa anak na lang ako nag-focus noon. Umuwi ako, nag-surprise akong umuwi ng December. Umuwi ako noon ng 2022. Dahil vlogger nga ako, pag-uwi ko, sinurprise ko lang sila at hindi naman ako nagpaalam na uuwi ako. Nag-video ako kung saan malapit ako sa bahay. Kaya yung video na yun, ang unang video na nakikita nyo, na ako mismo, na-shock din ako na ganun na pala at hindi yung itsura ng bahay doon sa labas at sa loob. Kasi ano nga ako nag-video ako dahil nagsimula na ako ng pag-vlog noon, ng 2019. Kumikita na nga rin naman ako noong mga panahon na yon. Kaya ako nag-video, kaya ako nagulat din doon sa mga nangyayari at nawala ako lalo ng gana sa aking nakikita. Na-disappoint ako, pero pag kukuha ko ng video, hindi ko pinaalam sa kanya na may video ako sa mga nangyayari. Kasi yung anak ko, ng alas 9 ng umaga, yung anak ko, wala na sa bahay, nasa school na. At yung asawa ko naman, ay wala din sa bahay. Hindi ko alam kung saan siya napunta, pero wala doon ang sasakyan. Dating niya, hindi ko siya sinumbatan. Ano nangyari dito sa bahay? Wala akong sumbat sa kanya kasi gusto ko siyang magpaliwanag. Dahil hindi naman siya papaliwanag, ditma lang talaga siya, parang walang nangyayari. Kinabukasan ng umaga, nagtinda na agad ako ng isda. Pagtinda ko ng isda noon, may isang customer na lalaki. Medyo may edad na. At bigla naman siya nagsalita. Nung umalis na yung lalaki, bigla siyang nagsalita. Papa, yung lalaki na yon, si ano yon? Binata yon, doon lang yan ang bahay. Tapos hindi ko siya pinansin. Wala, didma lang talaga. Sabi ko pa nga nung una. Nung dinidma ko na siya, hindi siya tumigil sa kakwento. Sabi ko, itigil na yung pagiging chismosa mo. Hayaan mo yung tao, wala naman akong pakialam kung sino yung mga tao na dyan, kung sino yung mga taong bumibili sa isda ko. Wala akong pakialam dyan, tigilan mo ako. Kaya tumigil siya at nilapak niya yung cellphone at bigla naman nagkaroon ng notification na may nag-text kanya. At ang sabi doon sa text na nabasa ko sa notification, ma'am, pakisabi kay Mr. mo, sobra ang kanyang sukli, baka malugi siya. Kaya tinawag ko siya, punta ka dito, buksan mo yung cellphone mo, may nag-text sa'yo. Nung binuksan niya, hindi niya pinakita sa akin, sinabi lang niya, ay, kaibigan ko yung bumili ng isda. Kaya ang sagot ko sa kanya, o ang tanong ko sa kanya, anong connection yung dalawa? Bakit mayroong cellphone number yung lalaki at ikaw rin may cellphone number sa lalaki? Anong mayroong sa inyong dalawa? Ang sagot naman niya, kaibigan ko lang yun. Ang sabi ko naman sa kanya, kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan? Kung kailan lumaki na yung anak mo ng 17 years, tapos ngayon nagkaroon ka ng kaibigan na hindi ko man lang alam, na hindi ko man lang kilala. Pero didma, as in wala talagang nangyayari para sa kanya. At ako naman tumigil sa pagtitinda at ginawa ko, sinara ko yung pagtitinda ko. Sinarado ko yung isdaan at lumayas ako ng bahay, nakipag-inuman ako doon sa kaibigan ko. Dahil nag-isip na ako na nag-isip. Dahil hindi ako mapakali doon sa inuman, pinix ko pa siya o chinat ko pa siya. Anong meron sa inyong dalawa? Wala pa rin akong response na nakikita, na nababasa sa kanya o reply man lang sa kanya, kundi sinson lang talaga. So didma, wala na akong pakialam noon at hindi na ako nakikialam sa kanya at hindi na ako nakipagkwentuhan sa kanya pagkatapos mangyari yon. Kaya naipon lahat yung mga hinala ko, naipon lahat yung mga nakikita ko sa kanya at mga pagbabago. Kahit gumawa pa ako ng mga yung araw na yun na minsan pumunta kami ng SM para mag-grocery or wala kaming tibuan sa sasakyan. Kahit kumain kami, hindi na kami nagkikwentuhan. Kahit sa bahay, hindi na rin kami hindi na ako tumabi. Lagi akong lasing gabi-gabi. Hanggang nag-decision na nga ako na mas okay pa, pumunta na lang ako ng Mindanao at doon ako magpahinga kay nanay, kay tatay. Pero dahil ayaw ko na mamahalata nila na meron akong problema, kaya isang linggo lang talaga ako doon ang tinagal ko sa Mindanao at bumalik ako na hindi pa rin kami okay. Bukasan ng umaga, bigla naman siya nagsabi sa akin, pa, magbayad na tayo ng amortization sa Pag-ibig. Kasi June na. Sabi ko, ang June natin is December 13. Sabi niya, kailangan kong magbayad. So, binigyan ko siya ng 15,000 cash. Ito yung cash na binigay ko sa kanya. Yung cash na yan, 15,000, ang babayaran ng sa amortization is 13,600. So, meron pang sukli. Kasi malayo naman yung pupuntahan. Kasi may bandang Ayala yun. Dahil na hindi nga kami magkasundo at hindi na kami okay, hinayaan ko siya, binigyan ko siya at lumaya siya. At ako naman, bilis din ako nagbihis at pumunta din ako ng Ayala kasi wala naman ako sa mood, pumunta na ako doon sa barkada ko, doon sa kaibigan ko sa Ayala na nagtatrabaho, makipagkwentuhan lang ako doon. At the same time, wala talaga ako sa mood noon. Yung Ayala at saka yung Pag-ibig ay magkatapat lang, so naisip kong daanan muna yung Pag-ibig. Wala naman ako intensyon na may mangyayari, dinaanan ko yung Pag-ibig office. Pagdating ko doon sa Pag-ibig office para kumuha ako ng contribution ng 2019 hanggang 2022, binigyan naman ako pero hindi ko talaga binusisi. Ang tinanong ko na lang sa teller, nagbayad na po ba? Itong December lang kasi magjo-June na. Sabi niya wala pang bayad, kaya tinawagan ko agad siya. Sabi ko, ma, saan ka? Sabi niya, pauwi na. Sabi ko, nagbayad ka na ba sa Pag-ibig? Sabi niya, oo, tapos na. Doon ako mas lalong nang gagaliitin kasi anong tapos na, nandito ako sa office, wala kang binayad dito. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, humingi ako ng contribution kasi nga, napadaan ako dito kasi papunta ko ng Ayala. Sabi niya, sinusundan mo ba ako? Nagtataasan na kami ng buses. Sabi niya, umuwi ka na lang at magpaliwanag ako. Yun yung sabi niya. Kaya ako naman, talaga nanginginig na talaga ako sa galit noon. Kaya umuwi ako bigla, nagtaksi ako tapos umuwi ako ng bahay. Pagdating ko sa bahay, hindi rin naman ako kinausap. Ditma lang as in, walang talaga nangyayari. At ako naman, hindi naman talaga ako magsasalita hanggat hindi siya magsasalita. Kasi nga, kailangan niya magpaliwanag sa akin at hindi ako tipong taong naninindak ng tao na ganun lang. Kasi kabisado ko na nga yung asawa ko. Yun ang time na hindi talaga siya nagpaliwanag. Wala isang paliwanag. Ang nakikita ko na lang sa kanya, nakapag-ribbon siya ng buhok. Nag-manicure, nag-pedicure, at talagang ayos na ayos. Kaya hindi ko na siya sinumbatan. Naisip ko na lang din
na baka yung pera na yun na 15,000 ay iginamit niya at hindi niya sinabi sa akin. Kaya ako nasasaktan at nawala talaga ako ng gana na mag-stay ng bahay. Kasi yung pera na yun, doon talaga yan sa bahay, sa amortization, hindi ko pwede kahit galawin. Kasi ganun ako eh. Sa kanya, wala lang, baliwala lang talaga sa kanya. Ang ating na yung December 20 na wedding anniversary namin, walang ganap na nangyayari. Kasi ang ganap na nangyayari kasi wala naman siyang kaplano-plano at wala rin akong kaplano-plano na. Dumating na yung Pasko, wala pa rin handa, hindi siya nagsasabi na kung anong gagawin namin. Wala, as in talagang didma lang siya. Akala mo walang nangyayari, akala mo walang tao sa bahay. Ako naman, hindi ako hindi ako nagpipersa sa kanya. Hinayaan ko siyang magdesisyon dahil siya naman ang babae nasa loob ng bahay. Hanggang dumating ang New Year, wala pa rin talaga nangyayari at hindi talaga siya, at wala siya talagang kaplano-plano kung anong gagawin sa New Year. Pagkatapos ng New Year ng January, ng 1st January, nagdesisyon ako bumalik na ng Maynila at bumalik ng Saudi Arabia. Pagbalik ko doon sa Saudi Arabia, mga 1 week pa lang ako dito sa Saudi Arabia. Bigla naman itong Pag-ibig Housing Loan na nagpadala ng subpoena na o yung forfeit na ang aming bahay, utang kukunin na yung aming bahay kasi hindi na pala nakapagbayad, na meron siyang utang doon sa aming amortization na 84,000 pesos. Nagulat talaga ako at nanlalamig kasi 1 week pa lang ako dito sa Saudi Arabia at ito yung aking ma-receive. Sabi ko, anong gagawin ko dito? 84,000, saan ako kukuha? Kaya ako talaga nang gagalitin at nagmumura doon sa messenger. Pinadala ko sa kanya, ipaliwanag ko to, paano nangyari to? Hindi siya nagpaliwanag kundi tinitingnan lang niya at wala siyang paliwanag. Hindi rin siya nakipag-communicate kung anong dapat namin gagawin kasi 5 days lang ang pagitan na kailangan na makuha ng pag-ibig ang aming bahay. Yung bahay na yan, kinuha ko yan ng 2010. Ano na ngayon, 2023 na. Kaya ako nanghihinayang at nabwisit lalo kasi hindi siya nakipag-cooperate sa akin kung ano ang dapat gawin. Instead talaga na sobrang galit ko dito sa kanya dahil sinsun lang at hindi niya ako pinapansin. Nakikiusap ako doon sa aking kaklase nang humingi ako ng tulong sa kanilang dalawa, nagmamakaawa ako na makahiram ng pera kasi hindi pwede itong bahay na itong namawala na lang bigla. Kasi 17 years din ako dito nag-abroad. Itong bahay na to, naging galing ito sa Pugot Pawis ko na bilang isang OFW. Dahil maraming mga OFW na gustong karoon ng bahay, tapos mawawala lang sa ganitong sitwasyon. Kaya hindi ko talaga hinayaan yung bahay na makuha ng Pag-ibig Housing Loan. Nakautang ako, in God's talaga, binagbigyan ako ng aking kaklase at yun, nakikiusap ulit ako sa kanya kung maaari maghanap ng abogado at isettle yung aking problema. Thanks God, and a couple of days, nasettle yung aming problema pero yung galit ko sa kanya, hindi talaga nawawala. Aminado ako noon, parang nag-blackout ako at hindi ko na siya kilala. So hindi ko na siya kinausap, hinayaan ko na lang kaysa mag-away kami at ma-stress ako. Kahit sobrang stress na ako noon. So sa makatuwid, yun na yung problema at nalaman ko na lang bigla, doon siya nagpaliwanag sa ate ko na baka yung contribution report na binigay ko at saka yung subpoena ay hindi sa kanya o hindi sa amin. Sabi niya, yung contribution report na kinuha niya sa Pag-ibig baka 2015 pa yan. Kaya nga nilalagyan ko yan ng marking at pinapaliwanag ko sa kanya kung anong nangyari dito. Iniisa-isa ko. Kaya yung 24 months dapat ay makumplito. Ang ginawa niya, only may 6 na buwan na hindi niya binabayaran pero hindi series. Kung pagka kukunin niya sa gitna, sa dulo, hanggang doon sa pinakagitna, yun yung kukunin niya para hindi halata. Kaya iniisa-isa ko yun. Sabi ko sana noon pa lang ito nangyari kung nandun ako sa Pilipinas para maasikaso ko talaga. Wala na, nandito na tayo. Kaya ako nang gagaliitin at nag-isip kung ano ang dapat kong gagawin. Pagkatapos nun, hindi na ako nakipagtalo kasi tapos na eh. At ito ang nakakabuisit. Bigla naman uli, may nag-message sa akin na aking pinsang buo na babae at yung aking pamangkin na pinapaaral ko dati at yung kapitbahay na yung katapat ng bahay namin ay nagpadala ng message sa akin sa Facebook. Yung pamangkin, yung pinsan kong babae, nagsabi niya, alam mo ba na yung asawa mo gumagawa ng group chat? Ito yung group niya, sinasabi niyang Family Matters. Gumawa siya ng group chat at ito yung mga members niya na ina-add niya, yung mga auntie ko, tiyuhin ko, ninang sa kasal, pamangkin, kapatid, kuya, ate, kaibigan niya, kaibigan ko, katrabaho ko, at kung sino-sino pa yan nandyan, mga kapitbahay na nandyan sa group chat at siya yung admin kasi yung tinitingnan ko kung sino yung admin. Sabi niya, sinisiraan ka dito sa group at tinatanong namin siya kung bakit hindi ka naka-add doon sa group chat. Hindi siya nag-reply at wala siyang sinabi, basta doon na lang siya nag-puptak o gumagawa ng mga kwento tungkol sa akin. Kaya ako mas lalong nang gagalitin yung pagtaridor niya sa akin, paano niya ako sisiraan. Ang ginawa ko dahil hindi ako nakapagpigil, pinadala ko sa kanya. Sabi ko, screenshot nyo nga yan, pinadala ko sa kanya. Anong kagaguhan itong pinagagawa mo? At gumawa ka pa talaga ng group chat, hindi lang isa, 3 group chat ang ginawa mo. Hindi pa rin niya sinasagot. Nagulat lang siguro yun. O sinsun lang talaga, wala siyang imik doon sa aking na-discovery sa kanya. Kaya talagang wala na. As in, flash out ako doon sa mga nangyayari. Sabi ko, ganito ka-traitor yung taong ito. At hindi ko sukat akalain for 17 years namin pagsasama, ganito lang pala ang mangyayari. So sabi ko, huwag niyong i-block, hayaan niyo siya mag-putak dyan sa group chat na ginawa niya. Kung ano yung sasabihin niya, paki-screenshot at ipasa sa akin. Kinabukasan uli, yung kapitbahay namin, yung katapat mismo, nag-message, sir, yung asawa mo nag-message sa akin at nagkwento. Noon pa yun, 2017, at kung ano-anong kwento tungkol sa'yo. Ang daming mga kasiraan tungkol sa pera, kung ano-ano nala yung mga dinadahilan. At sabi ko, paki-forward nga sa message. Pinoward niya sa akin. At doon ko nakita, nung sinabi nga niya doon sa kwento, na siya yung nagbabayad ng bahay, siya yung bumili ng sasakyan. Kaya nagulat ako, sabi ko, may mga resibo yan. At buhay na buhay pa yung aking
poker dyan sa bahay na yan, buhay na buhay pa. Yung sasakyan niyan, buhay na buhay pa ang mga tao na yan. Pwede kong hihilain sila at ipapakita ko sa inyo. Sabi ko, paano kayo nagkaroon ng bahay at lupa dito? 2008 ka pa tumigil ng pagtatrabaho hanggang 2022 hindi ka na nagtatrabaho. Finorward ko yun, walang takip-takip kung sino yung nag-screenshot kasi galit na nga ako. Finorward ko sa kanya. Sabi ko, ito ba yung kwento mo sa ibang tao, sa kapitbahay? Ganito ka ba kalala? At ito pa, may isa pang kwento siya, sabi niya, kapag daw ako nagpapadala ng pera sa kanila buwan-buwan, nagpapadala din daw siya sa nanay ko. O di ba ang katarantado? Yung nanay ko may sariling apartment at never yan nanghingi sa akin. Yung nanay ko may sarili niyang pera monthly dahil retired teacher yung nanay ko. Paano magbigay yung nanay ko? Ang nanay ko nga nagpadala ng pera sa anak ko kapag birthday, kapag may okasyon. Kaya sabi ko, paano nangyayari magbibigay ka? Ikaw nga sa nanay mo, hindi ka nga makapagbigay kahit 500. Hindi mo nga nagustuhan yung nanay mo. Tapos magbigay ka sa nanay ko. Kung magbigay ka lang naman sa nanay ko, bakit hindi ako ang magbigay? Anak ako. At ako ang nagtatrabaho at alam ko yung pera. Kaya sabi ko, itigil mo yung kalukuhan mo na yan. Pag hindi mo tinititigil yan, alam na mangyayari talaga. Sabi ko sa kanya, hanggang binablock na nga niya ako noon. Binablock niya ako. Sa panahon na yun, na marami na ako na-discovery, siniraan ako sa lahat ng mga tao, kung sino yung mga tao. Doon ako nag-isip na talagang hindi na at wala na talagang mangyayari sa aming dalawa, sa pamilya. Wala na talaga kami. 2024, umuwi ako ng Pilipinas. Pag-uwi ko sa Pilipinas noong 2024, pagpasok ko pa lang, kasi nag-video-video din ako yan eh. Pagpasok ko noon, bigla naman may nagtawag sa akin sa likod na, "Sir, nandito yung susi, iniwan ng asawa mo." Pag sabi niya na iniwan ng asawa ko yung susi sa kanya, doon ako kinutuban. Kaya pagpasok ko noon, sabi ko, aba, malinis na. Kaya yan nga, nagulat na ako dahil malinis na siya at maraming nang nawawala. Kaya binibidyoan ko kung saan sulok ang mga nawawala. Yung mga rice dispenser, yung mga, yun nga, yung ref, yung gas range, yung heater, yung kung ano-ano lang nawawala, pati yung mga damit ko, mga damit niya, damit ng bata. May naiwan konti pero hindi na masusuot yan dahil matagal na yan. Yung mga kumot na galing sa Saudi, yung mga kung ano-ano yung mga nandyan, talaga plato, silitip na galing sa Saudi pa yun, ng mga plato, mga baso, mga tasa, kung saan ano pa, wala na doon sa aming cabinet. Kaya sabi ko, umalis na nga siya. So sabi ko, bakit kailangan pagnakawan? Hindi naman to sa kanya. Tumungtong lang naman siya dito. Bahay na to, may gamit na. Ang dala lang niya, ang alam ko, damit lang talaga. Pero sabi ko, sige na lang. Total siguro, bitbit niya yung anak ko, hindi naman niya siguro pabayaan yung anak ko, sa kanya na lang yung gamit. So hindi doon yung galit ko sa bagay na nakuha niya, kundi yung pagnanakaw at pag-traitor, doon talaga ako nang gagalitin sa kanya. So sa akin, sabi ko, sige, maglinis na lang ako. Ano pa ba magagawa ko? Wala na nga eh. Akala ko, okay na eh. Sabi ko, mabuhay na siguro ako dito mag-isa. So naglinis-linis ako at nagpahinga. Kinabukasan, sabi ko, gusto ko nang magpahinga. Ang problema, wala rin na palang ilaw at tubig. Sabi ko, paano nangyari? Walang ilaw, walang tubig. So tinignan ko yung breaker, naka-off na yung ibang mga outline o yung line para sa mga ilaw ng kusina, sa ilaw ng ano. Wala na. Sabi ko, ano nangyari dito? So pumunta ako doon sa kwintador. Yun yung kwintador na pinicturan ko dahil hindi na pala gumana. Nakalak na pala yun. At tinignan ko rin yung sa tubig, wala na rin, hindi na rin umikot kasi naka-angkla na. Pumunta ako sa mailbox, tinignan ko yung mailbox, may laman ng mga bills na 5 buwan na pala ay hindi na siya nagpabayad. Kaya na-disconnected yung aking water at saka yung aking electricity. Ganon katindi ang ginawa niya sa perwisyo sa bahay. Instead na magalit ako, wala na akong magagawa, kailangan kong bayaran to. 5 months. Kahit manggalitin ako, wala na akong magagawa nun. Dahil wala na siya dito, wala na akong mamumura. Dahil naka-block na rin naman ako sa Facebook. Kaya binablock ko na rin siya sa Facebook. Wala na akong magagawa. Doon ko finurward sa mga bata o sa anak ko yung mga nangyayari. Sabi ko, pakisabi sa nanay mo, ito yung mga katarantaduhan niya mga ginagawa dito sa loob ng bahay. So wala. Sabi ko, kailangan ko asikasuhin to habang nandito na ako. Wala na akong magagawa nun. Kaya naglinis-linis na talaga ako nun. Kaya doon ako nagdesisyon na talaga at hindi ko sinabi sa parents ko kung ano talaga nangyayari. Kasi alam ko, nakikiramdam sila at alam na nila ang nangyayari. Kaya nagdesisyon na ako na hindi ko na sila hanapin at hindi na ako magtanong sa anak ko kung saan sila nakatira at kung anong ginagawa nila dito sa loob ng bahay. Wala na. Tinanggal ko na siya sa buhay ko at nagdesisyon na ako na makipaghiwalay sa kanya. Dahil hindi talaga ako mapakali. Kaya isa-isa naman nagtanong sa akin sa mga Facebook, sa Messenger kasi iisa lang kaming circulation of friends. Kumbaga iisa lang talaga kaming dinadaluyan ng mga kaibigan. Kaya sila nagtanong. Ang sinagot ko na lang sa kanila, ikumusta na lang ako sa isang magnanakaw at traidor na tao. Wala na akong ibang sasabihin. Paniwalaan nyo na kung anong gusto niyang ipapaniwala sa inyo. Sabi ko nga sa huli, sabi ko, kung ano man ang ikikwento ng asawa ko, paniwalaan nyo na. Huwag nyo na akong tanungin. Kung maniwala kayo sa mga kwento-kwento niya, paniwalaan nyo na. Kasi hindi na ako mag-explain kung anong nangyayari. Yun lang, period. Hindi na ako nag-entertain ng mga message na kahit sino. Ganon yung ginagawa ko para mas mabilis na maka-move forward ako mas mabilis na hindi ka na mag-entertain ng kahit anong chat. Hindi ko sinabi sa nanay hanggang ngayon ako anong mga problema ko. Hindi ko sinabi sa mga katrabaho ko. At ito nga, nagdesisyon na ako for 6 years na mga nakaraan. Ngayon, 2026, nagdesisyon na ako na i-upload itong video na to kahit papaano nagkaroon ako ng memories. Kasi alam ko talaga ang ugali ng asawa ko na kayang-kaya niyang magsisinungaling sa kahit sino.
kaya niyang manipulahin, kaya niyang papaniwala sa iba na hindi pa nila alam kung ano talaga ang buong pagkatao ng aking asawa. Kaya yun, nag-decision talaga ako na i-upload na lang. At hindi ko sa katakalain na ganun, maraming makaka-relate dito. Sa mga kapwa kong OFW na niluloko at alam nyo na talaga, naramdaman nyo na, kausapin nyo, mag-usap kayo. Kung hindi madala, edi mag-civil kayo para sa mga bata. Pero kung hindi talaga, pareho kayong wala talaga, huwag na kayong mag-away na sakitan pang physical o patuhan ng kung ano-ano. Hayaan nyo na kung sa tingin mo, wala ka naman talagang ginagawa. O sa tingin mo, na yung kasakripisyo mo dito sa bilang OFW at hindi nila nabigyan ng halaga at hindi niya binibigyan ng yung ating sakripisyo, hindi niya nakikita, hayaan nyo na, huwag ka na magpaliwanag dahil sarado na ang mga utak nila. At yun ay ang kanilang paniniwala, yun lang ang kanilang papaniwalaan pa. Kaya tinigil ko yan. Kasi mas mainam na rin yung iba-block sila. Yun ang aking ginagawa. Kasi mauubos at mauubos ka sa pagpapaliwanag ka pa sa ibang tao. At tuloy kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig mo dahil galit ka pa doon sa tao na yun. Pero ako, sabi ko nga, hindi na. Sabi ko, ito yung pagkakataon na i-post ko sa aking YouTube channel para magkakaroon ako ng memories at alam ko talaga na balang araw magagamit ko itong video na to sa kanya. So salamat sa inyo mga supporters, salamat sa mga nakikinig, salamat sa mga opinion nyo sa unang video at maraming salamat sa mga hindi nagustuhan yung aking pag-post sa aking mga problema sa family issues. Ito lang ay talagang lumipat naman din at 6 years na rin naman kaya pinost ko lang talaga. Yun lang talaga yung intention ko para makita ng kanyang kamag-anak ang katotohanan sa likod ng aming away o sa ano, para hindi na rin ako magmukha talaga sa kanila na sobrang sama na rin ang pagkatao. Pero wala na, hindi na ako magpapaliwanag sa kanila. Kung ano yung makikita nila, alam ko, makikita niya to, alam ko, mapapanood niya to, at alam ko, itong video na to, maaabot ito sa pamilya nila o sa mga kaibigan namin. Handa na rin naman ako kung mababas or maano man dahil gusto ko magkaroon ng memories at yun ay ina-upload ko lang sa aking YouTube channel. So maraming salamat at sana sa mga susunod na araw supportahan niyo pa rin ako kung ano man yung mga pagbabago sa loob ng bahay. Ito na yun, nakikita niyo na unti-unti naman nakaka-recover at marami pa tayong gagawin sa loob ng bahay at marami pa akong kwento na dapat kwento kung paano ko talaga siya kinukumpronta. Yun ang susunod na video na ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya hinarap sa aming matinding problema. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.